Tunay nga, Lord, na narinig mo ang pasasalamat ng aking mga kapatid, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, provision, Panginoon, kalusugan, Panginoon, at pinansyal na pangangailangan, Panginoon. At sa araw-araw, Panginoon, na panahon na Ikaw, O Diyos, ang nagkokontrol sa kanilang mga buhay. Ama, dalangin ko, Lord, na balutin mo ng banal na dugo ang lahat ng pasasalamat, Panginoon, na aking mga kapatid. Simula sa buhay ni Ate Fab, ni Ate Nanay Selena, ni Ate Maria Allen, ni Ate Nori J, ni Nanay Andrea, ni Pastor Randy, Panginoon, ni Nanay Josefina, Panginoon, Josephine, Lord God, ni Ate Girlie, Panginoon, Ama, natunghayan mo at nasaksihan mo, Panginoon, sa iyong mga paanan ang lahat ng pasasalamat na to. At Ama, maging maisang mabangong samya nawa sa iyo, Lord God, ang gratitude, Panginoon, at ang kanilang gratefulness na ikaw ang aming Diyos, Lord, na kumatugon at umabot ng aming pangangailangan sa araw-araw. Bagamat malayo kami sa aming mga mahal sa buhay, Ama, nagpapasalamat po kami, Lord, dahil ikaw ang Diyos na sovereign, ikaw ang Diyos na in control, ikaw ang Diyos na ng shalom, Lord. Hallelujah. Kaya nararanasan namin ang kapayapaan. Kaya naman sa mga oras na to, Panginoon, Ama, patuloy mong itaas, Panginoon, at dakilain, Lord, at patuloy mong parangalan ang pangalan ng iyong anak na si Jesus sa pamamagitan ng mabubuting bagay, totoo at makatarungan, Panginoon, sa aking buhay, Ama. Gawin mo po akong living sacrifice, ang mga bibig na to, Lord, ang katawan na to, Panginoon, na inalay ko sa iyo, O Diyos, upang mapaglingkuran ka, Panginoon. Ilagay mo ang iyong mga banal na salita sa aking mga labi, Panginoon, at patuloy mong kasangkapanin ng aking buhay, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, para sa iyong kaluguran, to praise you, to glorify you, to honor you sa lahat ng aspeto ng aking buhay, mula sa pinagkakakitaan ko, mula sa aking katawan, Panginoon, at aking lakas. Sa iyo, Panginoon, at lagi mo nawa, Panginoon, ipagkaloob sa akin yung pananampalataya na laging tumataas araw-araw, Panginoon, na sa iyo ako mag-rely, na sa iyo ako, Panginoon, sumandal, na sa iyo ako humiling, na sa iyo ako magpahinga sa presensya mo, Panginoon. Lord, salamat po, Ama. Ingatan mo po yung emosyon ko, ingatan mo po yung isip ko, Panginoon. Ilayo mo ako, Lord, at dalin mo ako, Panginoon, sa kapayapaan na meron sa'yo. Salamat, Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa'yo. Buksan mo yung puso at isip ng mga kapatid ko na unawain nila, Panginoon, yung mensahe na gusto mong, Panginoon, maintindihan nila, Lord God, na magbibigay sa kanila ng inspirasyon, Panginoon, to set goal, Lord. Hallelujah. Na to honor you and to please you, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. At lagi po naming tatandaan, Lord, na sa lahat po na aming ginagawa, we are doing this to glorify you. We thank you, Jesus. Happy birthday po ulit, Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise God. Ayan, so glory to God po, ano, yan. Sabi ko nga po sa inyo, since October 1, binabati ko si Jesus para hindi ko po mamiss ang kanyang birthday. So, wala pong nakakaalam, pero that is the glorifying God. So, ayan, ang ating pong chapter, ating pong pag-aaralan ngayon, no? Sa book of Purpose-Driven Life. Ayan. So, remember that I only have to please one person. Yun po yung title natin ngayon. Remember, alalahanin daw po natin na meron lang tayong only one person to please. No? So, yun po yung title natin. Remember that I only have to please one person. Ang ating pong scripture today, Exodus 20:3 and 4. You shall have no other God before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the water below. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. So malinaw po wala daw tayong Diyos-Diyosan. Wala tayong gagawin na kahit saang imahen, kahit pa sabihin nila na alaala daw po. No. Hindi po yun nare-required ng Lord na magkaroon tayo ng alaala. Alalahanin natin siya sa pamamagitan ng mga inukit sapagkat walang nailahad sa Biblia kung anong itsura ng Panginoon. Amen? Wala po. Kaya nakakapagtaka din kung saan nila nakuha yung mga imahen po na yun. So, praise God. So, sabi po dito, everything around us, po, yung ating introduction dito, na everything around us tell us that wealth, success, fame, kasikatan, will earn us approval of others. No? Nag-aas ng approval sa ibang tao.
No, gusto mo ng success, gusto mo ng kayamanan, amen? Gusto mo ng kasikatan, no, nag-earn daw 'yan ng approval of others. Yes, yes, 'di ba? Siyempre naman mapapansin ka kapag ikaw ay sikat, mayaman, successful na tao, madali kang mapansin. Tingnan niyo po yung mahihirap na tao, mahirap mapansin. Amen? 'Di ba yung mga hindi kalala, yung mga hindi influential na tao, mahirap mapansin. Amen? No, it is written, 'di ba po? Sa Bible din sinabi, 'di ba? Ang mayayaman mas madaling napapansin kaysa sa mga taong mahihirap. Amen? At nakakalungkot. Amen, nakakalungkot po. Kasi sabi ng Panginoon, tulungan mo yung hindi kayang magbalik. Pero sa taong ginagawa, tinutulungan natin yung kayang magbalik. Amen? Nagpapautang tayo hindi dahil minsan kasi alam natin na kaya magbalik ng tao na yun. No po? Kaya kapag yung mga wealth natin, ginagamit lang din natin sa mga bagay na hindi nakaka-please sa Lord, no? There is danger. There is danger po. But the truth is, none of this value will last. Amen? Sa lahat daw po ng yon, wealth, di ba? Wealth, fame, sabi niya, at success, di ba po? At kasikatan, ang totoo daw po, lahat ng yon, walang naglalas forever, no? Hindi po naglalas. Nawawala siya. Temporary lang. So, they are all temporary. God say the world and everything in it that people desire is passing away. Amen? So, lahat daw po, nang dinidesire ng tao dito sa mundo, ay mawawala. But those who do the will of God live forever. Pero sa lahat daw po ng namumuhay, no, to glorify God, at sa kalooban ng Diyos, mabubuhay. Sabi ng Panginoon. Di ba meron siyang salita sa lahat ng nagpapahalaga sa kanyang buhay, di ba? At hindi nagpapahalaga po sa mga bagay na spiritual, di ba? Ay madaling mamamatay. Ano po? Kaya mag-ipon daw tayo ng mga bagay na hindi inaanay, hindi nabubulok. Amen? Sapagkat kasi that is lifetime. That is eternal. Lahat ng mga bagay na hindi nakikita na po na ina-earn natin. If what I do please God, sabi niya, it is always the right things to do. Kapag daw gumagawa ka ng mabuti, kapag gumagawa ka daw na nakakalugod sa Panginoon, sisiguraduhin ng Diyos lahat yan mabuti. Na? Pag sa Diyos mo siya ginagawa, lahat yun mabuti. Kaya pag nagkakaroon ka ng doubt, mabuti ba to o hindi? Di ba? Bakit may doubt kang ganun? There's something wrong. There is something wrong, kapatid. Meron siguro something na pinapaniwala mo yung sarili mo na tama yan. Di ba? Maybe pinapalipit mo yung salita ng Diyos na tama yan. Kaya nandun yung confusion mo. No? If there is confusion in life of people, tandaan niyo po, there is lie behind that. May kasinungalingan doon. Pag may confusion ka, may kasinungalingan doon. Amen? And I stop worrying about anyone else's reaction. Diba? Sabi niya dito, wag niyo po akong i-misunderstand ha. Sabi niya po dito, hindi ko sinasabi na wag daw nating pakikialaman yung reaction ng ibang tao. Ang sinasabi dito, kung ikaw daw ay piniplease mo ang Lord, walang magiging mali doon. Diba? Kaya wag mong papansinin yung opinion ng ibang tao. Wag niyo pong i-miss yan ha. Pero kapatid, ito lilinawin ko po. Kapag hindi yan pleasing God, sisiguraduhin ko sa'yo, dahil ginawa ng Lord ang mga kapatid natin, babatiin ka niya. Mali yan, kapatid. Hindi tama yan. Hindi yan kalugod-lugod sa harap ng Diyos. That is the difference. That is the difference. And kapatid, huwag kang magagalit pag pinapakailaman ka. Sabi ng Lord, walang nabubuhay dito sa mundo ng mag-isa. It is written. God hate loneliness. Kaya nga nagkaroon ng pagkakasala si Eva dahil nag-iisa siya. Di ba? Dahil nag-iisa siya ng panahon na yun, nagkasala siya, natuktok. Amen? Kasi yun yung mga pagkakataon na walang magpapayo sa'yo. Mga pagkakataon na walang magsasabi sa'yo kung tama ba'y gagawin mo. Di ba? Sabi nga ng Bible matalino ang taong humihingi ng advice. Amen? Di ba? Hangal naman ng tao na tinuturuan mo tas ayaw magpaturo. Di ba? Ayaw tanggapin. Di ba? It is in Proverbs. Amen? Nasa Proverbs yan. At ang mga hangal daw, ayaw nila ng tinuturuan. Kasi pinipilit nila yung gusto nila. Pero ang matalino, nagpapasalamat.
Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya wag po kayong mamiss, no? Pag sinasabi, when you please God, sabi niya, everything, sabi niya, lahat ng gagawin mo, kapag yun ang desire ng puso mo, lahat yun kalugod-lugod sa Diyos. Amen? At wag mong iintindihin yung sinasabi ng iba. Kapag alam mo na yan is kalugod-lugod sa Diyos, kapatid, diretso lang. Nothing is impossible. Kasama mo ang Diyos. Amen? Kakampihan ka niya, hahawiin niya lahat ng traffic. Katulad ko nga kanina, Lord, ang desire ko lang makapag-mensahe po ako ng komportable. Kasi gusto ko marinig ko yung boses mo. Gusto ko gamitin mo ako, Panginoon. Hinawi niya. Yung mga traffic, hinawi niya. Di ba po? Hinawi niya po yun. Kasi andun yung motibo mo na gusto mo eh. Gusto mo magamit, no? I praise God. I glorify God kasi ginawa niya yun. Ang hirap po kayong magmensahe sa kalsada kasi napakadelikado ng sitwasyon ko. Pwede akong mabangga. Pero salamat sa Panginoon. Salamat po sa Lord. Sabi niya po dito, this dramatically simplifies life. It also keeps from sin of adultery. Kapag daw ito yung nasa mindset mo is to please God, ilalayo ka nito sa kasalanan. Kapag ang desire ng puso mo is to please God, ilalayo ka nito sa tukso at sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Yung mga bagay na nauuna before God. Amen? Kahit yung magulang mo, pwede mo maging Diyos-Diyosan. Kahit yung kapatid mo, pwede mo maging Diyos-Diyosan, hindi lang mga inukit. Amen? Hindi lang yung mga inukit, 'di ba? Sabi nga niya dito, yung mga nilalang na nasa langit at nasa lupa. Sabi niya, tama? Sa Exodus po. 'Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng nandito sa mundo, kung ano man yung Diyos-Diyosin mo, pwedeng pera, 'di ba? Nasa tubig o nasa upang sambahin, 'di ba? Kahit pa nasa tubig 'yan, hindi mo dapat sambahin. Pwede mong pasalamatan sa Panginoon, pero wag mong sasambahin, kapatid. Amen? Pwede mong pasalamatan yung mga taong regalo sa iyo ng Lord, mga magulang mo, 'di ba? I-praise mo, Lord, I honor you because of my mom. Katulad po nung ginawa niyong pasasalamat kanina. It's to honor him. Sa bawat buhay niyo, Lord, salamat na nakikita ko yung asawa ko na laging malakas araw-araw. Amen? That is honoring. That is praising God. Amen? There is power in praising God. Sabi ko nga po kanina, nag-chat ako, there is power. Kasi pag pinapraise mo si Lord, nararamdaman niya appreciation mo. That is the power. 'Di ba? Kapag nagpapasalamat ka, huwag kayong nagpapapilit o sino pong magpapasalamat sa inyo. No, automatic. You have to thank God. Sabi ng Lord eh. 'Di ba? 'Di ba? Sabi niya nga, magpasalamat kayo sa Panginoon. Sabi ng Lord, manalangin kayong may pasasalamat every time po na nagpapasalamat kayo. That is prayer. That is prayer. Amen? Pinapraise mo siya. That is prayer. Thank you, Lord. 'Di ba? Sa lahat ng ginagawa sa iyo ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. If anyone approvals matter more to me than God, then that is person has become an idol in life. Amen? Kung ang isang tao daw ay concerned ka sa approval ng ibang tao more than sa Diyos, alipin ka ng tao. Hindi ka alipin ng Diyos. Amen? 'Di ba? Bakit ako nagsasalita dito para ba i-please kayong lahat? 'Di ba? Bakit ba ako nagpapagamit nung inappoint ako ni pastor to please kayo? Hindi ko po kayo pini-please. This is always opportunity for me to use my mouth. Ang mahal kaya ng bibig ko. Amen? 'Di ba? Pinrovide ng Panginoon sa akin. Salamat sa Lord. Glory to God. Nagagamit po yung bibig na to. Hindi na, dati sa chismisan lang ako. Dati sa inuman lang ako. Dati sa paninira lang ng kapwa ko. 'Di ba? Dati nandun lang ako eh. Nandun lang yung buhay ko. 'Di ba? Pagsasagot sa mama ko. 'Di ba? Pero ngayon, ang dami na niyang gamit. 'Di ba? Papurihan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos, magpahayag ng salita ng Diyos, magpahayag ng magic of salvation, 'di ba? Yung magic hindi po. Yung miracle of salvation, I mean. Amen? Yung bibig natin, dito galing ang miracle ng salvation. You are the witness, kapatid. 'Di ba? Maraming paraan. Every day is always a choice. And it's up to you. Gusto mo ng opportunity to praise God? Choose to praise God. That's the only thing. Simple lang ang buhay. Simple lang, wag mong pahirapin. Nahihirapan ka lang kasi may hindi ka maiwan. Kaya ka nahihirapan mag-forward. Amen? Nahihirapan ka kasi may ayaw kang bitawan. Kaya naging stronghold. Amen? Kaya ka nahihirapang sumunod. Kaya sinasabi natin na ang hirap, di ba? Kasi mas marami kang piniplease na tao kaysa sa iisang audience na dapat mong i-please. Amen? Hindi mahalaga.
'Di ba po, hindi mahalaga yung approval ng ibang tao kapag ang Diyos ang piniplease mo. Hindi mo kailangang makinig sa opinyon nila, 'di ba? Kapag ang desire ng puso mo is to please God. Jesus pointed out that it is impossible to have two God in our life. Mahirap daw magkaroon ng dalawang Diyos sa buhay. Matthew 6:23. No one can serve two masters. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Amen? Napakalinaw po. No, hindi mo pwedeng sambahin yung pera tapos sasambahin mo yung Diyos. Hindi mo pwedeng piliin. Kaya nga po sabi ko, 'di ba, yung pinaano ng Lord no po na salita niya, walang neutral sa Lord. Walang neutral sa Lord. Kailangan siya yung above. Amen? Hindi pwedeng pantay. Nakikipagtrabaho ka sa demonyo, tumatrabaho ka rin sa Diyos. Walang ganun, kapatid. 'Di ba? Choose God if you choose God. Kasi sabi ng Diyos, kung nandun ka daw sa pantay, isusuka ka niya eh. Tama po ba? 'Di ba? Ayaw niya ng pantay. Ayaw niya ng pagmamahal na pantay. Maligamgam. Sabi niya, anak, isusuka kita. Sinabi ng Lord yun. Amen? Hindi siya pwedeng neutral. Hindi ka pwedeng pantay na magmahal sa demonyo, gawa ng demonyo, at saka sa gawa ng Diyos. Hindi mo pwedeng i-please ang tao, kayamanan dito sa mundo, sa sanlibutan. Hindi, kasi kaaway to ng Diyos, yung mundo. 'Di ba? Huwag mo daw mahalin ang sanlibutan, sabi ng Lord. Idinadalangin ko, sabi niya, ang mga tao sa sanlibutan, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko. Sabi po ng Panginoon. Amen? Walang neutral sa Lord. Kung mahal mo ako, mahalin mo ako, sabi ng Diyos. Amen? Kasi kung nasa pantay ka lang, kapatid, baka akala mo, napiplease mo pa siya. Yun pala, isusuka ka na niya. Be sensitive. Amen? Baka akala mo, okay lang naman tong ginagawa ko eh. Mapagpatawad naman ng Diyos. Kapatid, narinig ko kanina si Nanay Andrea. Magpasalamat na kayo habang may panahon pa. Amen? Sabi nga, mayabang ang tao, niyayabang mo'y bukas. Sinong nakakaalam ng bukas? Amen? Sabi ng Lord, huwag mo iyabang ang bukas. Hindi mo alam kung anong bukas. 'Di ba? Baka ngayon, nag-aaral ka ng salita ngayon. Bukas, wala ka na pala. 'Di ba? Amen? Natapos mo lahat ng kailangan mong gawin. Mga prayer mo, answer prayer. Hindi mo alam, hindi ka pala nakarating sa promised land. Amen? Ginawa mo naman. 'Di ba? Sumunod ka naman. Hindi lahat ng sumusunod nakakarating sa promised land. Yung iba natatanaw lang. Amen? Kaya yun po nangyari kay Moises. Amen? 'Di ba? Kasi nagpatalo siya sa kanyang emotion. Amen? Nagpatalo siya sa kanyang emotion dahil sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Amen? Kaya hindi niya napakinggan yung boses ng Lord. Sabi, speak to the stone. Hinampas ba naman? Obedient is better than sacrifice. Amen? Lagi niyo pong tatandaan. No, yung mga nagmamahal ng dalawa, may asawa na, minamahal pa. May boyfriend na, minamahal pa. Kasal pa, nagmamahal ng iba, kapatid. Hindi pa hiwalay, minamahal na. Hindi madamot ang Diyos. Pero iayos niyo po. Iayos natin to please God. No? Dahil hindi natin mapiplease ang Diyos kung ang tao ang pilit nating piniplease. Amen? So sabi niya dito, you have to decide. You have to decide. Lahat ng yon, decision mo yon. Walang makakapagpigil sa'yo. Wala ring makakapagpilit sa'yo, kapatid. Sabi nga, kahit pinakamagaling na guro, pinakamataas na priest, Jesus Christ is the best teacher I ever know. And I believe that is the best teacher you ever know. Kahit gaano pa kagaling ang pastor mo, kahit gaano pa kagaling mag-advise ang spiritual tatay mo kung hindi ka naman nagdesisyon na sundin yung sinasabi nila, magiging si Judas ka pa rin. Amen? Magiging si Judas ka pa rin. You have to decide and you have to choose. Dahil hindi lahat ng naging disciple nakarating sa langit. Yung iba sa impyerno. Kaya kung iisipin natin, baka akala natin
Nasa ministry tayo, nakikinig tayo, tapos at the same time, may isa kayong phone na nakabukas, nakikipag-usap kayo sa boyfriend ninyo, 'di ba? Wala naman yung attention nyo. Who are you pleasing? Who are you pleasing? Sino po yung pini-please ninyo? You cannot serve two. Kahit sa dalawa nga pong phone, ang hirap makipag-usap sa isa, nakikipag-usap sa isa, ang hirap nun, kapatid. You have to choose one. Sino mas mahalaga sa'yo? Kung mas mahalaga yung boyfriend mo, kung mas mahalaga yung Diyos sa'yo, ibaba mo yung boyfriend mo. Tama? Di ba po? Kung mas mahalaga naman ang Diyos sa'yo, di ba? Ay, kung mas mahalaga yung boyfriend mo, di ba? Huwag mong pagsabayin kasi hindi pa rin nakakalugod. Di ba? Patayin mo na lang, kapatid. Patayin mo na lang. Di ba? Unless, di ba, your love is to please God. Amen? Unless is to please God. Di ba? Yun lang po, tama. Di ba? Salamat sa Lord. O, di ba? Pinaalala ni Lord yung ganong example. I never know that. Totoo po yun, di ba? Pinapaalala ng Diyos. Siguro po may gumagamit sa inyo dyan, dalawang phone. Kinukonvict kayo ni Lord. You cannot do that. Gusto mo akong pakinggan, anak, pakinggan mo ako. Kung gusto mong pakinggan yung boyfriend mo, pakinggan mo kasi isusuka kita. Kapag pareho yan, walang ganon. Walang ganon, kapatid. Di ba? Ang salita ng Diyos is rebuking correction. Ikaw ba, pag kinakausap mo isang tao, gusto mo bang ginugulo ka ng anak mo? Gusto niyo ba yon? Di ba? Gusto niyo ba na pag kinakausap ka ng tao, nakikipag-usap ka sa tao, o kaya sa teacher niya, teacher, alam niyo po, ganyan, ganyan, ganyan. Mama, bilan mo ko ng ganito. Mama, bilan mo ko ng ganito. Di ba, ayaw mo nang ginaganon. Di ba, kasi you want attention. Di ba? You want respect. God wants respect. Hallelujah. Kung kaya mong irespeto yung asawa mo, kapatid, mas irespeto mo yon. Mas irespeto mo yon. God needs respect. Amen? Napiplease ang Lord kapag marunong kang irespeto siya at igalang. Amen? God wants integrity. He is a God. Diba? He is a just God. Amen? Gusto ng Diyos may isa kang salita. Pag sinabing mahal mo siya, mahalin mo siya. Walang dalawa. Amen? Walang dalawa, walang ganon. You cannot serve two God. Diba? Mahalin mo muna yung una. Tsaka mo mahalin yung pangalawa. Pwede pa yun. Amen? Diba po? Mahalin mo muna yung una. Yung number one. Tsaka mo sila mahalin. Para mamahal mo sila ng tapat, mabuti, totoo, at maayos. Tama. Amen? That is pleasing Him. Siya pa ang magtuturo sa'yo, anak, mahalin mo yung asawa mo. Anak, wag mo namang binabastos yung asawa mong lalaki. Honor him. Yan ang sabi ko sa'yo, anak. O ikaw naman, asawang lalaki. Wag mo namang ginaganyan yung asawa mong babae. Sabi ko sa'yo, mahina ang asawang babae, anak. Suportahan mo siya na parang ako, na naglilingkod ka sa akin. That is honoring God. Amen? Sa negosyo. Diba? Sa negosyo. Please God. Huwag kang mandadaya. Diba? Huwag mo sukati. Huwag mo dayain yung timbangan. Huwag mong dayain yung yung plastic na nga lang, 'di ba? Ang hirap kaya bibigyan mo na ng plastic, pinagdadamot mo pa. Amen? Show love. Show love. Show love. Sabi ng Lord, pag tumulong ka sa mahirap, para ka nagpautang sa Diyos. Grabe naman yun. Hallelujah. Pag tumulong ka daw sa mahirap, para ka nagpautang sa Panginoon, san ka pa? Grabing pag-ibig yun, di ba? Pag sa Diyos ka nagpautang, sabi ng Diyos, kapag nagbalik ako ng pagpapala, anak, siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sabi niya, Paul said in Galatians 1:10, I am not trying to win approval of people, but of God. If pleasing people were my goal, I would not be a Christ servant. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba nais kong purihin ng tao? Hindi! Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Amen? So napakahalaga po. This is the truth that I have pleased only God is
an important key to becoming resistant to being manipulated by disapproval from others. Tagalogin natin. No? Ang katotohanan daw po ay kailangan daw nating i-please, no? Only ang nag-iisang Diyos. Hindi daw mahalaga, 'di ba? It is an important key. To please God daw ang important, 'di ba? Ang pinakamahalagang susi para maging resistant, no? Para maging ano ka, para maging resistant, para ma-release, ano ma-release mo, maitaboy mo ang manipulation. Ang manipulation daw, dahil alam niyo po, by disapproval of others, maraming taong nagmamanipula. Sabi ko po sa inyo, maraming taong nagmamanipula ng kapwa-tao. Ang sabi ng Panginoon, anak, love me and love others. Hindi sinabi ng Diyos na, anak, love me and manipulate them. No. Di ba? Huwag mo silang tatakutin dahil sinasabi mo na ikaw ay prophesy, nagpo-prophesy ka, ikaw ay maraming gift, ginagamit mo para i-manipula yung mga disciple mo, kapatid. You are in danger. You are in danger. Amen? Kapag ikaw ay isang leader na at naghahawak ka ng disciple, kapatid, huwag mong gagamitin ang Diyos para mapasunod sila. That is manipulation. God gave us the freedom to choose. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. It's up to you. Hindi nga pinakailaman ng Diyos yung decision mong mahalin siya. Pwede mo rin siyang hindi mahalin. Sino bang magbubunga nun? Sino bang mag-aani nun? Ang Diyos ba o ikaw? God is intended to love you. But it is you to decide to love Him back. Decision mo yon. Hindi ka niya pipilitin. Pero remember this, sabi nga ng Panginoon, no, sa aking devotion, remember this, anak. In everything you do, remember that all I want is you. Ikaw ang gusto ng Diyos. Ikaw ang gusto niyang baguhin. Di ba? Yung belief mo, yung paniniwala mo sa Kanya. For who you want to become. Amen? And in able to do that, you have to set your mind to praise God. There is power in praising God. There is power to please God. Set a plan. Hindi masamang mag-set ng plan. Hindi ka lang nagdi-dream. Hindi ka lang nagdi-dream, di ba? Nagse-set ka ng goal, di ba? Na may pananampalataya. Nagpaplano ka. Amen? Sa buhay mo, sa negosyo mo, di ba? Sa mga gagawin mo. Because God is a God na naka-organize. Amen? Yung paggawa nga ng mundo inisa-isa niya, inisa-isang araw niya Di ba po? Kahit mga imposible. Di ba? Hindi mo kailangan ng approval ng ibang tao pag ang goal mo ang motibo mo is to please God. Amen? Kaya there is nothing wrong with that. There is nothing wrong. Sabi po niya. The reason Jesus was not swayed by criticism or the fear of rejection is that He lived for an audience of one. Nabuhay ang Diyos sa isang audience, yun ang kanyang Diyos Ama. Tingnan mo, pag may nakikipag-away sa kanya, nakikipagtalo sa kanya sa debate, hindi naman siya nakikipag-debate siya, sasabihin niya tama na sinabi ng Diyos, di ba? Ng Ama, di ba? Maggagawa lang siya, hindi siya nakikipag-debate, nagkukwento siya, di ba? Yun yung way niya. Nagkukwento siya ng parable, hindi siya nakikipag-away. Di ba? Nagkukwento siya, yun yung way, yun yung strategy ng Panginoon para ipahayag yung salita. Pero hindi siya nakikipag-debate katulad ng mga Kristiyano ngayon. Andun pa sa taas ng pulpito para lang makita kung sino ang magaling. Amen? 'Di ba? Minsan ginamit pa 'yung title. 'Di ba? Dahil pastor siya, ginagamit niya makipagdebate sa ibang tao. How can you win? 'Di ba? There is no competition in serving God. It's not pleasing God. It's not pleasing God. Meron po akong pinaalala sa Panginoon. Sabi ng Lord dito sa akin, it will honor your body as a living sacrifice for God right motivation with attitude and gratitude. No? Kapag daw may behavior ka, 'di ba? May motivation ka
at may gratitude ka, sabi niya po sa 2 Corinthians, pakibasa nga po, Pastor, 2 Corinthians 5:9. Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 9. Na sabi po rito, kaya naman ang pinaka nanais ko ay maging kalugod-lugod sa kanya sa tahanang ito o doon man sa langit. Si Apostol Paul po ang nagsabi niya. Amen. Sinabi din niya po sa 1 Corinthians 16:14. Ayan, pakihanap, Pastor, yung 1 Corinthians 14:1. Sabi niya po sa 1 Corinthians, 1 Corinthians 1 Corinthians 16:14, yung sa inyo po, Pastor, 14:1. Sabi niya po dito, at ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Amen? Sabi niya po sa 1 Corinthians 14:1, anong sabi niya, Pastor? Amen. So, ang sabi po niya sa 1 Corinthians 14:1, ang pag-ibig, kung gayon, ang inyong pakamithiin, nasain ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Diba? Gamitin mo daw na may pagmamahal, hindi makikipagkompetisyon, hindi nakaka-please sa Lord kapag ikaw ay may guilt, may nahihiya ka, may jealousy ka, may pagkainggit ka, may materialism ka, di ba? Minamahal mo sila dahil may pera sila, may kaya silang ibigay sa'yo, mali yun. No? Competition, hindi ka nakikipag-competition sa ibang pastor, sa ibang kakristyano, mali yun. No? That's not pleasing God. That is manipulation. Manipulation. Amen? That is not pleasing God. That is manipulating. Because sabi ng Panginoon, you have to love them. Diba? Love is the greatest. Diba? Walang Kristiyano na naninira ng kapwa Kristiyano o kapwa pastor o kapwa mo na mananampalataya. Bakit? Sino ba yung sinasamba ng ibang mananampalataya? Sabi nga po ni Pedro hindi ba si Pedro? Diba? Hindi ba ang Diyos ni Pedro ay si Kristo rin? Hindi ba? Binautismuhan ba kayo? Kaninong pangalan kay binautismuhan? Kay Pablo ba? Diba? Kay Job ba? Kay Moises ba? Hindi. Iisang Diyos. So, ba't inaaway natin yung katawan? Pwede bang mag-away yung dalawang kamay? Diba? If we are body of the Christ, pwede mo bang sampas-sampasin tong isa kasi hindi mo siya kasundo? Pwede bang bulagin mo yung isa mong mata? No. Diba po? Lahat ng katawan, mahalaga. Hanggang sa pinakamaliit, mahalaga. Diba po? Hindi mo para sila awayin. Hindi mo sila para i-down. Dahil ikaw ay mas marunong na. Tinuturuan ka ng Diyos, sabi niya dito, di ba, sa salita ng Panginoon, para daw magpahayag ng may pag-ibig. Amen? Hindi makipagdebate. Dahil marunong ka na, nakikipagdebate ka. Hindi ganon. Tingnan mo si Jesus Christ, kapag katapos niyang magparable, lumalayo siya. Bahala na kayo mag-isip, di ba? Kasi there is a spirit na makikipag-usap, di ba? May mga natatouch. There is power in preaching. Sabi nga, there is power in the word of God. Living yun buhay yun Kaya nga pag nagsasalita si Jesus Christ noon, may ibang naniniwala, may hindi. Kasi bakit, kapatid? May pinili at may hindi. Amen? Kaya huwag kang magtaka. Huwag kang mag-aksaya sa mga taong hindi sila nakikinig kahit paulit-ulit mo. Sabi nga, rebuke them with love. Sabi, sinabi mo yung totoo. O, ganito kapatid, bawal yung ginagawa mo, masama yung sa harap ng Panginoon. Sinabi mo yung uling niya sa muka. May uling ka sa muka. Mahirap naman, sinasabi mong Kristiyano ka, pero nagpapatuloy ka sa ganitong gawa. Amen? Tapos nakinig nga siya, di ba? Kunyari, may humility, pero God sees, di ba? God sees your heart kung totoong nakinig ka. Amen? Sa payo ng kapatid. Di ba? God sees your heart. At pagtalikod mo, lumakad ka pa rin na may uling sa mukha, that's your choice. Di ba? Hindi na yun pananagutan nung nagpayo sa'yo. At kung nagpapatuloy ka hanggang ngayon, hindi ibig sabihin tama ka. Di ba? Kaya ka nakakataas noo. Di ba? Kaya ka nakakataas noo. Di ba? Hindi ibig sabihin tama ka. Ibig sabihin lang, may deception sa mind mo na nagsasabi sa'yo na kahit mali ka, ang Diyos naman ang nakakaalam ng totoo.
May mga katwiran na ganyan eh. Ang Diyos naman nakakatotoo, nakakasiyasat ng puso ko. Kapatid, mali na nga eh. Ipipilit mo pa rin, mali na nga. Diba? Yes, ang Diyos ang nakakasiyasat. Sinabi na nga, pag sinabi, bawal mangalunya. Nangangalunya ka pa rin. Bawal magnakaw. Nagnanakaw ka pa rin. Bawal magsinungaling. Nagsisinungaling ka pa rin. Tapos sasabihin mo, alam naman ng Diyos ang ginagawa ko. Siya naman ang nakakaalam ng puso ko, kapatid. Sino niloloko mo? Sarili mo lang niloloko mo. Hindi kami. Hindi kami. Di ba? Nakikinig ka sa dalawang phone, kausap mo yung boyfriend mo, tapos nakikinig ka sa salita ng Diyos. Sino niloloko mo? Sino pinapahirapan mo? Kami bang nahihirapan? Ikaw lang yun. Di ba? Simple lang ang buhay. You have to choose. You have to decide. Amen? Simple lang. Huwag po nating pahirapan. Di ba? Maybe there is temporary sacrifice, but there is eternal na nag-aantay. Amen? May eternal na nag-aantay sa atin. Di ba po? Kaya nga sabi niya dito, always sabi niya po dito sa, andito na ako. Amen. The reason, ayan daw, hindi ito natatakot po sa rejection si Lord. Hindi siya natatakot. No? Kaya kapag nagpapahayag ka ng salita, kahit konti lang ang audience mo, tuloy ka lang. Kapag yung isa na yun lumago, maniwala ka kapatid. Kapag yung isa na yun lumago, yun ang mamamayagpag, di ba? Maghahanap din yun ng maraming kaluluwa, wag ka, magtsatsaga ka lang. Amen? Pagtsatsagaan mo sila. Di ba po? Para sabi niya sa John 5:3, sabi niya, he said, I don't try to please myself. Hindi rin yung sarili mo yung piniplease mo. Sabi niya, but I try to please the one who sent me. Sabi ni Jesus Christ. Di ba? Ang tinatry niya daw na i-please yung kanyang ama. Kasi may will yung ama niya na pinagawa sa kanya. Always focus to what God did to overcome the world. His goal is to do what His Father will. Amen? Yun ang kalooban ng Diyos. So dito po, ano ba yung mga application na pwede nating matutunan? No po? No, ito po yung mineditate ko lang ko. Ano yung mga application na pwede nating matutunan? How to please God. Praise God. Diba? That is the number one. Praise God. No? Nakaka-please yun. Pag nagpapasalamat tayo sa Lord, nakaka-please yun. Diba? There is power of praising God. That is the number one. Give honor to the Lord. Praise Him. Kaya nga sa panalangin, di ba, yun yung number one. Pinupuri kita, Ama, di ba? I adore you, Lord. Magnify your name, O God. Be glorified, Lord God. Di ba? It pleasing Him. It pleasing Him pag kilala mo siya. Amen? Pangalawa po, shape yourself with faith goal. I-shape mo daw yung sarili mo ng may faith. Bakit? Sabi niya, because without faith, you cannot please God. Amen? Sabi sa Hebreo 11:6, set yourself, di ba, with faith goal. Kailangan sa lahat ng plano mo, hindi masamang magplano. Di ba? Pero dapat napiplease mo si Lord. Dapat may faith yun. May naka-adapay na faith yun. Di ba? Kasi you cannot please God. Di ba? Sabi niya dito, I'll never become what God intend without my intention. So, be intentional. Di ba? Be intentional. Hindi ka daw magiging God pleaser kung hindi mo yun i-intend. Di ba? Kung hindi mo magiging intentional na piniplease yung Lord. Amen? Be intentional to please God. Piliin mo, katulad ni Jesus. Di ba? Naging intentional siya na i-please yung God's Father will. Di ba? Itong kalooban mo, let your will be done. Amen? Yun po yung nagturo sa kanya. You have to be intentional. So sabi niya gano'n, choose to be intentional to praise and honor God. No? So, sabi niya po, kailangan daw nag-goal tayo because good goal will be rewarded. You will reward, sabi niya, hindi lang sa Diyos, pati sa tao. Kapag may good goal ka daw, basahin niyo po sa Proverbs 11:27. Sa Proverbs 11:27. Good goal will be rewarded. Amen po. Sabi po sa Proverbs 11, verse 27, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humanap ng gulo, yun ay masusumpungan. Amen. Di ba?
Sa tao pa lang, ibibigyan ka ng reward ng Lord, hahaplusin niya yung mga puso, igalang mo yan, irespeto mo yan, anak ko yan. Yung favor of God, amen? Mararamdaman mo dito pa lang sa lupa. At hindi lang yon, di ba? May reward ka rin eternal. At ang Diyos ang mag-a-award nun sa'yo. Amen? Biruin mo, ang respeto pala, nakukuha mo sa mga good deeds, sa mga mabubuting hangad mo, pag ang motibo ng puso mo. Kaya nga pag ang motibo ng puso mo ilaglag yung ibang tao, pagchismisan yung ibang tao, mag-focus sa kasiraan ng ibang tao, kapatid, ikaw ang ilalaglag ng Diyos. Amen? Yung kahambugan natin, yung kayabangan natin. Amen? Yung pagtitiwala sa sarili nating karunungan, hindi po napiplease ang Lord. God oppose the proud. Ang sakit po, ano? Ang sakit. I'll never become, sabi niya gano'n. Kasi po, God is concerned sa kalalabasan mo. 'Di ba? Sa paso. 'Di ba? Siya ang naguhubog sa'yo eh. Interesado ang Lord sa kalalabasan mo. 'Di ba? While you're pleasing Him, napiplease din siya sa mga ginagawa mong good deeds sa ibang tao. Amen? At hindi po pantay ang Diyos, no? At tapat po ang Diyos. Sisiguraduhin niya sa'yo, no? Na minsan naranasan niyo po ba na tumulong kayo sa ibang tao, pero ibang tao ang nagbalik nun sa inyo, hindi man yung taong tinulungan niyo. Kasi God will rewarded you. Dito pa lang sa lupa, 'di ba? Nire-reward ka niya. Binibigay niya yung dapat na para sa'yo. Dahil binigay mo yung mabuting motibo mo at hangarin ng puso mo sa ibang tao. Pinatawad mo sila, pag pinatawad mo sila, dahil sa kabila ng ginawa nilang kasalanan sa'yo, that is Jesus Christ-like. Sabi ng Lord, habang nakapako sa krus, di ba? Yung mga pumalo sa kanya, sa kanila, Panginoon, Ama! Patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman yung ginagawa nila. Yung testimony ni Ate Girlie, kung iniinis ka nila, kung ang tingin nila sa'yo, ganun, be it. You have only one audience. Di ba? You have only one audience. Please God, don't please people. Be good to those who curse you. Bless them, sabi ng Lord. Bless them. Amen? Sinisiraan ka nila, God will fight for you. Exodus 14:14. Pero pag bumagsak sila, huwag ka matutuwa. Hindi rin ikakatuwa ng Diyos. Babawiin ng Diyos yung parusa nila pag natutuwa ka. Amen? Sinabi ng Lord yan. Sinabi niya po sa salita niya, huwag kang matutuwa pag pinaparusahan ko ang kaaway mo dahil babawiin ko. Huwag mo sasabihin kinarma sila, hindi. Inani lang nila yung tinanim nila. Kaya ikaw, kung nagtanim ka ng forgiveness, aanihin mo rin yung forgiveness. Kung nagtanim ka ng mabuti, aanihin mo rin yung mabuti. Pag nagtanim ka na tinatawanan mo yung kaaway mo, aanihin mo din yun. Lahat ng tinanim mo, aanihin mo. What you reap is what you sow is what you reap. Tama po ba? Or baligtad ba ako? Ayan. So, anong tinanim mo? Tagalog na lang tayo. Yun ang aanihin mo. So, sabi niya po dito, no? Mga practical lang po to, na practical lang na wisdom ng Lord. Sa 1 Corinthians, sabi niya, 9:25 hanggang 26. Sabi niya po doon, Pastor, Amen. 1 Corinthians 9:25 hanggang 26 po. 1 Corinthians 9:24, 25 po at 26. 25 hanggang 26. Okay, so ang sabi po rito, lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong o yung korona na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. 26, kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Amen. Glory to Amen. God. Ang ganda po, no? Sabi niya, practice and set your goal ng internal prize. Di ba? Ang mahalaga, dapat tinitingnan mo lagi yung mga bagay na makalangit, mga bagay na reward eternal. Di ba? Kaya dapat yung goal mo, yung pagtakbo mo dito sa mundo, amen? Nagsiset ka ng goal, ng purposes is to please God. Amen? Sabi nga po, walang every step na ginagawa mo, please God. Hindi mahalaga kung nanalo ka o hindi. Ang mahalaga natapos mo to please Him. Kahit mabagal. Kahit mabagal yung progress mo. Kahit little by little, kapatid. Ang mahalaga natapos mo.
Di ba? Natapos mo siya. So, choose to set your goal. Sabi niya, choose to set mindset. Sabi niya, yung mindset daw, dun sa verse na yun, no? Kailangan, hindi lang sa perseverance ka. No? Kailangan yung mindset mo by developing your behavior. Sabi niya, dapat may disiplina. Magkasabay yon. Habang meron kang goal, di ba? Na tinaas sa Panginoon, Lord, ito yung goal ko eh. Di ba? May set na time yon. Panginoon, di ba? Kasi kapag hindi mo sinet ng time yon, pangarap lang yon, tama? Dream lang yon. Pero pag wala kang goal, Lord, sa loob ng 2 taon, di ba? Magpupursige ka. Subukan niyo po, nagpaplano kayo na, Lord, sa loob ng 2 taon, dapat matapos ko po tong bahay na to. Sinabmit mo sa Lord. Hindi masama yan, kapatid. Hindi yun masama. Hindi masama. Hindi mo pwedeng sabing materialistic. We're living. Di ba? We're living in flesh. Di ba? Kailangan mo rin ng bahay. Di ba? Kailangan mo isettle yung pamilya mo, lalo na kung ikaw ay lalaki. You are the head. Di ba? You are the head. Amen? So, ang goal mo is makapagpatay ng bahay. Nag-set ka. Lord, sa loob ng 2 taon, loobin mo nawa, Panginoon, na matapos ko tong bahay na to. 'Di ba? Kasi kung wala kang time limit doon, 'di ba? Pangarap lang 'yun, dream lang 'yun. Nananaginip ka lang. Amen? Once upon a time, 'di ba? Once upon a time, 'di ba? Kasi halimbawa, gusto mo pakasalan yung tao din, 'di ba? Sinasabi mong asawa mo, wala ka namang set ng date na gusto niyong pakasalan. That is dream. Once upon a time. Amen? Amen? Di ba? Ganun siya. Kailangan nagsiset ka na ganitong buwan, ganitong taon, Lord, gusto ko ang desire ko, mapakasalan to para maging kalugod-lugod kami sa'yo. Harapan. Hindi lang kayo basta natatapos na mag-girlfriend. Na may relasyon, di ba? Pero wala kayong goal na magpakasal, kapatid. Anong palagay nyo sa pagsaserve sa Lord? Laro? Hindi po nakikipaglaro ang Panginoon. Never pong nakikipaglaro ang Panginoon. Seryoso ang Panginoong iligtas ang kaluluwa mo. At hindi yun biro. Hindi yan biro. At hindi siya napipili sa mga magkarelasyon na nagsesex kayo nang wala pang kasal. No? O kaya magkarelasyon na nagsesex sa online. Kapatid, ano bang salita doon? Ano mo? Ay, naku Lord, hindi ko po alam ang salita doon, no? Walang ganon. Huwag kayo nakikipag-sex sa online. Binababoy nyo yung living sacrifice. 'Di ba? Karnal na ano. 'Di ba? Sino nakikipag-sex dito? Sinasabi niyong mga Kristiyano kayo. Sinasabi niyong katawan, templo ng Diyos. Tapos ginagalaw niyo yung mga ari niyo, yung mga sorry po to say. Matatanda na po tayo. 'Di ba? Walang nanggagahasa ng sarili mong katawan. Walang ganon. Kung may disiplina ka, respetuhin mo yung katawan mo. As a living sacrifice. Amen? As a living sacrifice, yan lang ang masaserve mo sa Lord. Amen? Pastor, pakibasa nga po yung Isaiah 22, 1 and 2. Kung hindi po ako nagkakamali, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nag-grip yung aking... Isaiah 66, Pastor. Isaiah 66, 66 po, 1 and 2. Isaiah 66, 1 and 2. Ito ang salita ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako? 2. Sa lahat ng bagay ang may likhay ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kabaghabag at mababang loob. Sa aking salita, siya ay may takot. Anong klaseng bahay daw ang itatayo mo sa Lord? Amen? Kasi in everything you do, all I want is you. Kung pinipili ka ng Panginoon na maging tahanan niya, kapatid, bibigyan mo ba siya ng tahanang binababoy mo? Bibigyan mo ba siya ng tahanan, 'di ba? Na tinatayo mo, sineset mo sa ang pundasyon. Sa masasama, sa mga kasalanan, anong tahanan ang titiran ko? Actually, sabi niya po sa ibang verse, sabi niya dito, no, naging devotion ko po yan kaya naalala ko. Sabi niya po dito sa Hallelujah, Lord. Sabi niya po, no, ito ang sinabi ni Yahweh. Ang aking trono ay kalangitan at ang daigdig ang aking tuntungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Question mark po yun. Question mark. Anong klaseng lugar ang aking titiran? Patitirahin mo ba yung banal sa mga bastos, dugyot na katawan? Di ba? Patitirahin mo ba yung Diyos na banal? Sa palagay mo, gusto niyang tiran yung mga binababoy mo yung katawan mo sa social media, sa messenger? Tapos sinasabi mo,
You are living sacrifice? Christ-like? Hallelujah! Patawarin tayo ng Panginoon pag ganyan po ang ginagawa natin. Na po? Sa lahat, kahit sa pananamit. Amen? Hindi lang sa pakikipag-sex, sa online, sa pananamit. Anong klaseng sinusuot mo? Anong klaseng sinusuot natin? Kagalang-galang ba sa harap ng tao, sa harap ng Diyos? Nakakalugod ba yung suot mo? Amen? Iniingatan mo ba yung templo niya o niluluwa mo? Amen? Napakahalaga po nun. Kasi it will show respect sa ibang tao. Rerespetuhin ka ng tao pag nakita nila ang pananamit mo maayos. Anak ka ng Diyos, hindi ka naliligo. Kapatid, walang anak ng Diyos na hindi naliligo. Amen? It's not pleasing God too. Meron tayong mabuting mindset, di ba? Naalagaan ang sarili natin. Matulog na 8 oras, di ba? Disiplina sa sarili. This is templo. Kumain ka ng masisigla, ng mabubuting pagkain. Amen? Bigyan mo ng malusog na katawan, yung katawan ng Diyos. Hindi ito ginamit para babuyin. At wala kang ibang iaalay sa Diyos kundi ang iyong katawan na sa living sacrifice, sabi ng Panginoon, kung Kanya ang langit at lupa. Kung ang lupa ay tungtungan ng Kanyang paa at lahat ng klase dito sa mundo ay nilikha ng Diyos, anong kaya mong gawin? Anong kaya mo ibigay? Kundi yung katawan mo lang as a living sacrifice. Anong tahanan ang gusto mong tiran ko? Kapatid, nakakahiya naman. Bumaba yung Diyos sa trono niya sa langit, sa kanang trono ng tatay niya para tiran yung habitant na anong klaseng bahay? Amen? Nakaka-please ba sa Lord yung katawan natin ngayon? Tinatanong po tayo ng Diyos, anak, nakaka-please ba yung katawan mo sa akin ngayon? Kasi pinili ko yung katawan mo eh. I choose you, anak eh. Namatay ako sa krus. Pinalaya kita. Saan ka pa rin nagpapakulong hanggang ngayon? Napi-please ba ako? Di ba? Saan mo nilalagay yung pundasyon mo, anak? Kasi without faith, you cannot please me. Di ba? I give you freedom na piliin ako. Ano yung pinipili mong pundasyon ngayon? Saan mo nilalagay? Saan mo nilalagay yung pundasyon mo? Well, sabi po dito, para sa panghuli na lang po natin, no? Hindi na po natin papahabain. Mag-set tayo ng ano? Sabi niya, why God want to use everything with love? Bakit daw gusto ng Diyos? Di ba? Pag nagdadasal ka, ang gusto niyang reason dahil mahal mo siya. Amen? Yun yung unang-unang gusto ng reason na napiplease siya dahil mahal mo siya. At minamahal mo ang kapwa mo. Napiplease po ang Panginoon. The problem with loveless goal, kapag daw ikaw ay nag-set ng goal at walang pagmamahal. Amen? Ang typical end up now nun is treating everybody. No? Tinitreat mo yung everybody and even yourself as object to be manipulated. Napakasaklap po, ano? Napakasaklap, di ba? Kapag daw hindi mo, kapag loveless ka at wala kang pagmamahal sa lahat ng ginagawa mo, kaya nga that is the greatest eh. Di ba? Pwede ka magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi mo mapiplease si Lord. Pero ang nakakapag-please daw sa Kanya, sabi niya, yung mayroon kang pagmamahal na tinitreat yung ibang tao, at even yourself, may pagmamahal ka. Di ba? Sa katawan mo, di ba may pagmamahal ka sa katawan mo at sa ibang tao? Kasi bakit? Di ba? Bakit daw? Kasi yun yung object na magmamanipulate sa'yo. Kapag hindi ka nagbigay ng pagmamahal sa sarili mo, di ba? At sa mga tao sa paligid mo. Amen? Napiplease din pala ang Lord pag minamahal mo yung katawan niya, yung sarili niyang templo. Napiplease ang Lord pag minamahal mo yung sarili mong templo. Di ba? Tapos, piniplease mo, na minamahal mo yung ibang tao. Sabi niya po ano, you use people to get the things, no. Di ba? Huwag mo daw gagamitin ang bagay at huwag mong gagamitin ang tao para daw makuha mo yung gusto mo. Amen? Huwag mo daw gagamitin ang bagay at huwag mong gagamitin ang tao. Hindi niya daw binigay ang tao para gamitin. Yan ay binigay niya para mahalin mo, para maayos mo yung behavior mo. At habang inaayos mo ang behavior mo sa harapan ng Diyos, nakikita niya who you become. It's your choice. It's your decision. Amen? Choice po natin at decision. Sabi niya dito, huwag mo daw gagamitin ang tao. Diba? Huwag mong gagamitin ang tao at huwag mong gagamitin ang bagay. Sabi niya, use things and love people. Gamitin mo daw ang bagay
at mahalin mo daw ang tao. Kasi pag ni-reverse mo yon, pag binaligtad mo daw yon, sabi ng Lord, you are in trouble. Nasa dangerous kang level. Bakit? Kasi ang gagamitin mo na yung tao. Ang sabi ng Lord, huwag mong mamanipulahin. Amen? Huwag mong mamanipulahin. Diba? Mahalin. Sabi niya, huwag mong manipulahin. Mahalin. Amen? Diba? Huwag mong kontrolin. Diba? Palayain. Amen? Diba po? Diba? Yun ang sinasabi ng Lord dito. Kaya you are in trouble because you love things and then you will use people. Ang sabi ng Diyos, diba? Use things and love people. Amen? So, kaya set your goal depending to God. Na po? Sabi niya sa Romans 14:23, everything does not come from faith is sin. Lahat daw ng bagay na walang pananampalataya ay kasalanan. Amen? Sabi niya po, Roman 14:23, pabasa nga po sa Tagalog, Pastor. Amen. So, Romans 14:23. Okay. Ang sabi dito? Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay hinahatulan ng Diyos sapagkat hindi ayon sa kanyang pananalig ang kanyang ginagawa. Kasalanan ng anumang gawang hindi ayon sa pananalig. Amen. Diba? Everything does not come from faith is sin. Amen? Kaya nga, you cannot please God without faith. Napakahalaga po niyan. Kaya nga sabi niya sa Proverbs 6:9, we plan to live, but God will make it happen. Tayo ang nagpaplano, ang Diyos ang nagpapatupad. So ano po yung reality na idea that we can do? We need God to empower us. Tatlo po yung binigay niya. We need God to empower us. Pangalawa po, we need God's word to guide us. Joshua 1:8. Number 3, sabi niya, lahat ng gusto mo sa buhay mo, lahat yun matatagpuan mo sa Bible. Una, we need God to empower us para makayanan natin lahat to at para to please God, ang Diyos din po ang magtuturo. We need God's word to guide us. And pangatlo po, I will need God people to support me. Kailangan natin ng tao na magsusupport din sa atin, godly people. Kasi sabi nga ng Lord, God hates loneliness. Kaya nga sabi niya sa Ecclesiastes 4:12, di ba? Maging parang tatlong lubid kayo na tinali sa tatlo. Sabi niya, para maging malakas. Hindi niya ginawa ang church para magsiraan, para magsuportahan. Amen? Hindi niya ginawa ang kapatiran, hindi niya ginawa ang ministry na to para mag-away-away o mag-division tayo. Andito tayo para magpalakasan because we need each other. To love each other. And it's pleasing Him. Pag nakikita niya nagtutulungan tayo, it's pleasing Him. Amen? Sabi niya nga, last po, sabi niya sa Ecclesiastes 4:12, sabi niya dito, basahin ko po, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit ay di agad malalagot. Eh di lalo na kung marami tayo, tingnan niyo po tayo dito, 26 na tao, nagkakaano tayo, di ba? Kaya walang taong nabubuhay mag-isa. You are not made to be alone. Hindi ka nga iniwan ng Diyos eh. Di ba? Tiniran ka nga niya eh, para dalawa kayo. Dumating man ang panahon na mag-isa ka, alam mong dalawa kayo. Amen? Kaya yung sinasabi ng ibang tao, okay na yung mag-isa, lalago naman ako mag-isa eh. Kapatid, that is danger. You are in danger kapag ganun. At hindi yun napiplease ang Lord because God hates loneliness. Kaya nga tingnan nyo lahat ng tao na nasisidlak sa kasalanan, nasasadlak sa kasalanan yung mga taong nag-iisa. Amen? Si David, nagkaroon ng kasalanan, di ba? Mag-isa doon, si Bathsheba, di ba? Na ano niya? Dahil sa pag-iisa niya. Kaya napakahalaga po, Use things and love people. It pleases God. Kaya tandaan po natin yan, yung mga set goal na binigay ng Panginoon to please Him. Mga practical po na because I think this is the last, napaka-importante na to please God. At ang lahat po ng sinabi na yan ng Panginoon at pinaunawa niya sa atin at ay pleasing God. So purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you Panginoon sa mga practical, Lord, na katugunan mo to how please you.
Sapagkat, Panginoon, kung sa amin lang sariling karunungan, hindi namin alam kung paano ka ba ipi-please, Panginoon. Lord, salamat sa mga salita mo na ibinaba ngayong oras na to, Panginoon, sa buhay ko, Ama. Nawa, Lord, tumanim sa puso at isip ng mga kapatid ko yung mga bagay na kalugod-lugod, Panginoon, simula sa aming sariling katawan, Panginoon, as a living sacrifice na nakakapag-please sa iyo, Panginoon. Gawin naming banal, Panginoon, yung aming paghahain sa iyong harapan, na may pagmamahal sa kapwa at higit sa lahat una ay pagmamahal sa iyo. Na ginagawa namin ang lahat ng ito dahil mahal ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin, Ama. Tunay nga, Lord, sa prutas ng banal na Espiritu, Panginoon, itinuro mo sa amin yung mga bagay na totoo at kalugod-lugod sa iyo. Na ang kapayapaan, Panginoon, ang pagmamahal, Panginoon, at ang kagalakan ay lahat ng iyon nagmumula sa iyo. Ang goodness, kindness, Panginoon, at patience ibibigay namin sa ibang tao. At ang faithfulness, Panginoon, disiplina sa sarili at endurance, Panginoon, para sa sarili namin. Para magpatuloy kami sa karera ng buhay na to. Para magpatuloy kami na matagumpay, Panginoon. Para magpatuloy kami, Panginoon, na may takot sa iyo, Lord God. Sapagkat kapag kami ay nagkaroon ng takot sa iyo, lalayo kami sa lahat ng kasalanan. And it pleases you. It pleases you tuwing lumalayo kami sa tukso. It pleases you, Panginoon, tuwing lumalayo kami sa mga temptation, Panginoon. Lord, we adore you, Panginoon, and we honor you sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagtitipon. Salamat, banal na Espiritu, sa mensahe ngayong gabi, Lord. Bagamat nasaktan kami, Panginoon, salamat at tinuruan mo kami. Because your word is our hope, Panginoon. Sa lahat ng karunungan na nagmumula sa iyo, alam naming maghahatid sa amin sa ikabubuti ng aming buhay. Panginoon, sa ikauunlad ng aming espiritual, sa ikauunlad ng aming maturity at pag-grow, Panginoon, ng aming espiritual na buhay. Salamat po, Ama, sa magandang mensahe na to na nagmula sa iyo. Purihin ka, dakilain ka, at luwalhatiin ang iyong pangalan. Patuloy mong parangalan ng iyong anak na si Jesus sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Amen po. Amen. Praise the Lord. Napakaganda. Magandang Puri ng po, Panginoon. Panginoon. Amen. Natulala ako, Pastor. Praise God. Ayan, salamat sa buhay mo, Sister Mem. Purihin ang Diyos. Parang hindi ko kayang mag-preach sa isang biyernes. Hallelujah.